So, meron tayong x minus 2. Ano to? X over x minus 2. Tama ba itong given mo? Gumagana pa ba yung utak? Gantong oras kasi hindi na gumagana din. Hindi pambili yan. May nagsisend dyan guys pag ano, kapag trip nila mag-send piso. Pandagdag sa papel. Siyempre dami na. Maggastos tayo sa papel eh. Di pa nga tayo nag-ano guys eh. Ba't ang ganito naman yung given mo guys? Sigurado ka dito guys. Di madali lang to. Mahirap ba to? Mahirap? Tama. Sige, padaliin natin. Okay lang yan. May next time pa naman. Then, ito guys, anong tawag dito sa term na to? Pag hindi brownout, nag-live ako everyday. Every night pala, gabi lang pala ako nagla-live. Anong tawag dito guys? Yung x squared minus 4. This difference of 2 square to ah. So, kung alam mo yung factor niyan, yung mga factors na ganyan, basic lang yan. Ibig sabihin, pwede natin ito i-rewrite as x over x minus 2 equals x plus 3 over x plus 2 minus x. I-factored form natin to as x plus 2 tsaka x minus 2. Difference of 2 square yan guys, tawag dyan. Ibig sabihin ito yung factored form nya. Then sa case na to, alam naman natin yung LCD or LCM yung gagamitin natin. Pag gumamit tayo ng LCM guys, both side yun, mawawalan tayo ng denominator. So basically, yung maging LCM natin, that is, meron kang x plus 2 tsaka meron kang x minus 2. Both side yun ah. Kumbaga, hindi mo na kailangan expand yan guys. Ang kailangan mo lang, kunin mo yung factors nya, din yung ilalagay mo sa pag-multiply. Then sa case na to, takpan mo lang yung may parehas. For example, eto, pareha siya dito. Then multiply mo siya. Sabig sabihin, i-copy mo muna yung numerator. Then yung matitira sa may left side, kakopy mo siya. Pero multiplication siya, kaya nga siya multiplication or multiply both side. Then equals, copy mo muna tong x plus 3. Then tignan mo dito, yung x plus 2, pag tinakpan mo, may matitira siyang x minus 2. Sabig sabihin, mamultiply mo rin siya sa x minus 2. Then minus, ito naman guys, x na lang. Bakit? Kasi meron kang x plus 2, takpan mo mawawala. Mawawala din yung x minus 2. So matitira lang yung negative x. So pwede ka na mag-simplify. Like combining like terms, like combining distributive property. Magiging x squared plus 2x. Then equals, eto guys, pag pinoil method, anong kalalabasan? Foil method na ito. Pwede na magpa-tutor. Anong expanded form yan guys? Hindi pa rin na yung screenshot yun. Ano ba yan? Saan na ba yan? Yun lang, nawala na. Hindi ko na alam kung nasaan. Saan na yun? Ito yata. Ano ba yan? Ito ba yan? Hindi ko na alam kung nasaan. X squared plus x minus 6. Wait lang ah. Mamaya na ano Sheila. Kasing ko lang na. So magkakaroon tayo ng x squared. Ano sabi? Saan ka nag-go lang?
Ang tanong, ay wag na nga, baka pag maano tayo guys eh. Pag gantong oras, hindi mo ako makakausap ng matino. So, magiging x squared plus x minus 6. So, hindi pag gantong oras, di nyo ako makakausap ng matino guys. Pwede ito makancel guys ha, kasi opposite sign. So, makancel yun. Then, pare sila ng variable. So, magiging x squared plus 2x equals x squared minus 6. So actually pag nilipat natin to guys na x squared sa kabilang side, makakancel din. Nagets nyo? Kumbaga lahat ng variables ilagay natin sa left side. So magkakaroon ka ng x squared plus 2x. Then itong x squared magiging negative x squared equals negative 6. So kung meron kang positive x squared, meron kang negative x squared, makakancel din yan. Magiging 2x na lang siya equals negative 6. Then di-divide mo siya both side by 2. Then makuha natin yung value ng x as andito na si engineer, negative 3. Check natin kung tama. So to check, like x equals negative 3. So for every variable, magpapalit tayo ng negative 3. So meron tayong x squared, copy lang natin para hindi tayo pabalik-balik. Pero kita naman sa screen, di ba? Ayan. So magkakaroon tayo ng negative 3 over negative 3 minus 2 equals negative 3 plus 3 over negative 3 plus 2 minus negative 3 over negative 3 squared minus 4. Malabo. Bakit kayo malabo? Magiging negative 3 over negative 5 equals, this is 0 over negative 1. So minus, ito naman guys magiging negative 3 over 9 minus 4. So actually guys, ito guys negative times negative magiging positive yan. Pero ito 0 over negative 1 magiging 0 yan. So ibig sabihin yung negative times negative is positive. Then ito magiging 0. Then negative times negative magiging positive. Then magiging 3 over 9 minus 4 is 5. So magiging 3 over 5 equals 3 over 5 pa rin siya. Tindihan mo? Ano? Miko? Ito na yung solution yan.